kita mo, ito yung paragraph 83. Fourth, throughout its presidency, the 13 other high-level officials in administration repeatedly confirmed the existence and scope of the common plan. Yung common plan, yung eradication, through their public statements, which both expressly outlined the plan and endorsed or supported the killings. For example, in a speech to self-confessed drug addicts in Bacolod City, De La Rosa told them to kill the drug lords and burn their houses for having made them addicted to shabu. Grabe yung humanity ng mga drug lords. Friends. Naawa ako sa mga drug lords sa sinabi na to ni De La Rosa. Senator, ikaw pala mali eh. Oh, ito ano pala yan? Crimes against humanity. Oh. Yung sinabi mo pala, De La Rosa, is crimes against humanity. Oh. Yung sinabi ni De La Rosa, isa ito sa mga basihan ng crimes against humanity, Emerald. Yung kill drug lords and burn their houses for having made them addicted to shabu. Sige nga. Ano? Nagets yun na kung bakit ang trial na ito ay pandidirihan ng majority ng tao sa mundo? That's why kahit, even if they convict Duterte, the ICC will be known worldwide. Will be known worldwide. Eh, okay lang sa West. Eh kaso, hindi naman mga Western countries ang majority ng tao sa mundo. Ang majority ng tao sa mundo ay sa Africa, Middle East, at iba pang Asian. At itong sinabi ni De La Rosa, agree dyan ang karamihan ng tao sa mundo. Sige nga, yung mga OFW dito na nasa Middle East, ipakita nyo to sa mga Arabo. Ito, just screenshot nyo. Ask yung mga OFW na nasa ibang bansa. Ipakita nyo ito sa mga foreigners na katrabaho ninyo. Tanungin nyo sila kung ano sa tingin nila ang ginagawa dito ng ICC. Kung bakit issue sa kanila to. Okay? Ask them. Ask them. Ask them kung kanino sila mag-a-agree. Sa ICC na this is a crime against humanity or kay De La Rosa or sa kay Digong. Ask them. Oh, next sentence. In reaction to the accusation that killings perpetrated in anti-drug operations may amount to crime against humanity. Ang hilig talaga ng ang hilig talaga ng ICC na i-define sa atin ang humanity. Then Justice Secretary Vitiliano Aguirre told reporters that criminals, drug lords, drug pushers, they are not humanity. Nagets ninyo kung ano ang nilalaman ng paragraph 83? 'Di ba? Nagets ninyo itong paragraph 83? Yan ay nandidiri ang ICC sa ginawang ito. Dito sa nakalagay sa paragraph 83. Anong nakalagay dito? Drug lords, drug pushers, criminals. Para sa ICC, yun ang humanity. For the ICC, the humanity are drug lords, drug pushers, and criminals. At hindi kayong mga biktima ng addict. At hindi ang mga communities na tineterrorize ng mga drug lords. Hindi kayo ang humanity para sa ICC. You're not the humanity. The victims of drug pushers, drug lords, and criminals are totally not considered by ICC. You are not part of humanity. So whatever is happening to you is not a crime against humanity. So sa madalit salita, nagigets yun na? Itong trial na to, they may convict Digo because they have invented their own version of humanity. And their invention of what is humanity
is favoring drug lords, drug pushers, criminals, makukonvict ka talaga dyan. Papaano kung ang definition mo ng humanity favoring the victims of drug pushers? Ang victims ng drug pushers ay yung mga bumili ng droge. Yung pamilya nung nagdodroge. Yung community. Hindi ba? Kung yun ang version ng humanity, ma-acquit si Digong. Pero kung ang definition ng humanity is favoring drug lords, drug pushers, criminals, Digong will be convicted. So, dalawa ang definition ng humanity. One is favoring drug lords, drug pushers, and criminals. And one is favoring the victims of drug lords, drug pushers, and criminals. Nagigets nyo? So the case will be decided kung anong version ng humanity ang mananaig. One favoring the victims of drug pushers, drug lords, and criminals, or one favoring criminals, drug lords, and drug pushers. Pero sa tono na ito ng ICC, alam nyo na kung anong version ng humanity ang magiging basihan ng salitang humanity sa crimes against humanity. Okay, 84. ito, 84. Fifth, the co-perpetrators repeatedly and publicly justified against suspected criminals. Hindi man yung nakita yung hindi man nakita yung yung snatcher, yung nag-viral, yung snatcher, ano yung ninanakaw nun, parang ninanakaw niya ata dun sa truck, tapos bumaba ata yung nasa truck, tapos binugbog nila yung snatcher. Is this uncommon? Ano to? Bigla na tayong nilecturean ng ICC na, naku, wag yung gagawin yan kasi crimes against humanity yan. Yung bubugbog, naku, yung pinapapakita nyo na mambubugbog ng snatcher. Ano yan? Violence yan. Again, the version of humanity there favors it is the criminal. Yeah, may humanity ang criminal, pero the humanity of how will you argue that the humanity of the drug pusher is equivalent to the humanity of the family destroyed by drugs? You're both human, but the humanity of the drug pusher is not equivalent to the humanity of the family destroyed by drugs. Hindi ba? Why? Why is their humanity not equivalent? Ikaw, drug pusher ka, kumita ka sa pagsira ng buhay ng pamilyang yun. Ibig sabihin, you didn't do something accidentally. You know that what you are selling to someone will destroy that person's family. That's why your humanity is not on the same level as the humanity of that family. Tama ba? Ako mali? Diba? Common sense. Common sense, diba? Common sense. Do you think? Tama ako, mali? Na ang parehong human yung drug pusher and yung pamilya na nasira ng drogang binenta ng drug pusher. Pero, wag mong sasabihin sa amin na magkatimbang ang humanity nung drug pusher at nung pamilyang nasira ng droga. They are totally incommensurable. Maniniwala lang kami sa inyo na magkatimbang ang humanity ng drug pusher at ng pamilyang nasira ng droga kung ang ICC ay mag-request ng witnesses from the families destroyed by drugs. Kung wala yan, then you know now kung anong version ng humanity ang basihan ng crimes against humanity ng ICC. Gets you na? Okay, tuloy natin. So Duterte asserted that drug dealers were destroying our children, linked drug personalities to violent crime, often rape, and said that shabu shrinks the brain such that users cannot be rehabilitated. Okay. Sinong pamilya ang hindi magsasabi nito? Na sinong tatay? Anyone? Any magulang na hindi
jojombagen yung nagbenta ng droga dun sa anak nila? Sino? Taas niyo ang kamay niyo na hindi niyo jojombagen yung nagbenta ng droga sa anak ninyo. Sino? Meron dito? Meron? Sa inyong mga pulis at sundalong nakikinig sa akin ngayon? Meron sa inyo? Sino sa inyo na nakikinig sa akin? Mga pulis at sundalo, makinig kayo. Anyone among you na hindi nyo jojombagen ang drug pusher na nagbenta ng droga sa anak ninyo? Or barkada ng anak ninyo na pinajaming ang anak ninyo sa droga? Hindi nyo bubugbugen? Wala? Hindi nyo jojombagen? Sino? Mag-ano tayo, survey. Ilan sa Pilipino ang hindi jojombagen ang underkabarkada ng anak nila na inidyok na magdruge ang anak nila or pusher na nagbenta ng droga sa anak nila? Ilan? Ilan sa inyo? Ay, yung iba nga dyan talaga, hindi lang jombag eh. Aminin nyo yan. Ilan? Wala. Sino? Gusto ko talaga i-address yung mga sundalo at pulis. Ilan sa inyo, mga sundalo at pulis, na hindi nyo jojombagen, na hindi nyo man lang kukwelyuhan? Hindi nyo man lang pipingutin? Hindi man lang kayo makakasapak? Sabi pa dito, he frequently inflated the number of drug addicts in the Philippines. Okay, inflated daw. Bakit daw inflated? Kasi daw, sa survey naman daw kasi ng Dangerous Drug Board, 1.8 million drug users lang naman daw ang sa Philippines. Pero sabi daw ni Duterte, 3 or 4 million. Does it make a difference if the number of drug users are 1.8 million or 3 or 4 million? 1.8 million means that it is already a monstrous epidemic. Yung COVID nga, ilan lang yung na-infect sa Pilipinas. Naloloka na tayo. Droga today. 1.8 million nagdodroga. Nagigat yun na yung kahukangan nito? Ha? Okay, i-explain ko sa inyo I-explain ko sa inyo. Nung COVID, wala pang 1.8 million. Naloka na tayo. 'Di ba? O isarado lahat, 'di ba? O ikulong lahat sa bahay, ganyan. Yung may COVID, kung may COVID ka, hindi ka naman nagiging violente, baka kahawa ka lang, 'di ba? Ganyan. Pero ikaw may 1.8 million ka na Jody, hindi issue yan sa'yo. Violent naman talaga ang mga nagsha-shops. So may this is at least 1.8 million. Hindi ba? At yung ICC judges pa, halatang walang alam sa math. Ang survey na yan, may confidence interval. So, inflated kasi sa survey, 1.8 million. Gagdi ka ba? At least 1.8 million yung umamin. 1.8 million na Jody. Girl! 1.8 million. That's like, kung sabihin natin yan, half niyan ay pamilya, ay one Jodic per family. Yan. That's 1.8 million families in the Philippines. Tapos, issue sa'yo. Issue sa ICC na hindi in-inflate niya, hindi naman 3 or 4 million, 1.8 lang. Alam mo na ICC kung ilan ang Jodic noon sa China nung Opium War. Nanaloka na ang China. Ano ko how many were addicted to opium during the Opium War? Okay. Baka kasi ang gusto ng ICC, maging Opium War levels. Para talagang justified. Kasi nung Opium War level, alam nyo, kaya galit itong rason kung bakit talaga dito sa China talaga. Kaya kami dito sa school, sa university, pinapipirma kami na bawal kami makipagbarkada, nabawal kami makipagbarkada sa Jodic.
eto 30%. So 30% ng population no, ng China na jodik sa opium. Kaya naloka ang China. At alam niyo kung sino ang nagbebenta ng opium nun sa China. Dahil nga lucrative 90 million, jodik, hindi ba? Lucrative. Ilan ba yung 1.8 million? Ilan ang population natin noong 2016? 2016 population, Philippines. 1.6. Okay. 1.8, di ba? So, hindi issue. So, nilalang lang ng ICC yung 1.8 dito. Okay? Malamang yung 1.8 million na yan, adults. Di ba? Adults yan. So, ilan ang adult population? Adult population, Philippines, 2016. Okay, 2016, adult population. Okay, in 2016, ang 15 years old and above is 59.39. Okay, so 1.8 divide 59.39. 3% of your population, 3% of your population are addicted to drugs of your adult population. 3%. So, sabi ko nga sa inyo, nung opium war, 30% na ng population ng China addicted sa opium dahil at ang mga nagbebenta diyan yung ninuno ni Roosevelt, ang mga Briton, kasi lucrative. So, umabot na ng 30%. Syempre, naloka ang China. Nakakaloka. Yung mga tao hindi na nagtatrabaho, ganyan. Kasi opium. So, nagkaroon ng gera boom boom. At ang gera boom boom na yun talaga ang kauna-unahang war on drugs. Yung war on drugs na yun, na involved, is yung bansa nung ICC prosecutor. Di ba yung ICC prosecutor? Si Karim Khan. Si Karim Khan ay taga-UK. Si Karim Khan ay Briton. UK. Kaya galit talaga yan sa war on drugs. Natalo sila kasi ginera nga nila yung China noon para sa droga. Dehado ka talaga dyan, digong. Si Karim Khan ay Briton, taga-UK. Yung UK, ginera ang China noong 19th century dahil ayaw na ng China ang drugay, di ba? So, naimbiyar na ang UK. Ayaw nyo, Ayaw nyo na kaming pagbentahin ng drugay dyan sa China. Ginera ng UK ang China. Mahina ang China. Paano kayo hindi magiging mahina? 30% ng population mo naka-opium. Alam niyo yung opium? Kung ano nangyayari ngayon sa US, yung parang zombie-zombie, gano'n. So, can you imagine, 30% ng population mo is parang zombie-zombie na? Matatalo ka talaga sa gera. Di ba? Natalo sa gera ang China. Yun talaga ang original war on drugs. Na nilaunch ng, actually, hindi yun ang war on drugs. That is war for drugs. Na ginawa ng UK na bansa ng ICC prosecutor. Okay. So ngayon, natalo, di ba? Kaya yung Hong Kong, napunta sa UK. Nagkatsi na yung istorya ng Hong Kong. Natalo dahil sa war for drugs ng UK laban sa China. Kaya yung China talaga yan. Pag drugay, talagang may trauma na ang China sa drugay. Can you imagine? Kamunti ka nang mawasak ang for the first time sa China. Sa buhay niya, siguro for the first time, nangamba sila talagang mawawarak talaga ang China ng bonggang-bongga. Okay. Ngayon, 30% ng population. So tayo, yung 1.8, parang hindi problema sa ICC na may 1.8 million addicts sa Pilipinas. Sabi nila, 1.8 million lang naman ang addict sa inyo. Hindi naman, mali naman si Digong, hindi 3 or 4 million addict. Does it mean anything? Yung
COVID nga, hindi, yung COVID nga, tinanggalan na natin ng lahat ng, ang dami nating karapatan na sinurrender. Yun na lang, kahit ilan pa lang may COVID dun sa atin. Tapos ito, 1.8 million lang naman ng Jodic sa inyo. Bakit naman kayo naninikil ng karapatan? Baka kailangan pang more. Baka kailangan China levels na ng opium war na 30% na. May threshold ba? Meron bang magic spot na, dahil 1.8, dahil 3% pa lang naman ng adult population ninyo, ang Jodic, ano lang yan? Dapat, hinahinay lang. Hinahinay lang yan. 3 million lang, 3% lang naman ng adult population nyo eh. Ang Jodic. Ilan ba yung 4%? Ang 4% divided by, ang 4% is 7.9. Bex, 3%, yung 1.8. Puta. Sabi ko yung 3.5% at 7% ng adult population, yung 3.5%, yun yung 1.8. Yung 4 billion ni Digong, 7.5. Baka is there a difference between 3.5% and 7.5%? Within the margin of error yun, Bex. Yung 7%. Ang margin of error nga within 5, di ba, yung within 10% margin of error, bakla, 7%. From 3.5% to 7.5% is within the 10%. That's why I'm telling you, the ICC will be known all over the world as defending the humanity of drug pushers, drug lords, and drug addicts.